Rachel Dineros. Dati akong empleyado bilang isang registered nurse na kumikita lamang ng sapat. Ngayon, isa na akong online entrepreneur at business mentor na nagtuturo sa mga Pilipino, especially sa mga empleyado at OFW kung paano sila kikita gamit lamang ang Facebook, cellphone at ang internet. Using this business system ay nagawa ko ng kumita ng 16 million sa loob lamang ng 3 taon gamit lamang ang internet. Pero alam mo ba, nakagaya rin ako ng karamihan dati. Lumaki ako sa advice ng magulang ko na magtapos lang daw ako ng pag-aaral at makakaahon din kami sa kahirapan. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Ang tatay ko ay isang mekaniko at full-time housewife naman ang nanay ko. Kitang-kita ko kung paano nila ginawa ang lahat ng makakaya nila para makapagtapos lang ako ng pag-aaral. At sa tulong ng Diyos, nakatapos ako ng pag-aaral. Naging registered nurse ako at nakahanap din ng trabaho kaagad. Doon ko nasabi sa sarili ko, yes, ito na ang simula ng lahat. Pero nakakalungkot dahil pagkatapos lamang ng ilang buwan ay nakita ko na lang ang sarili ko na pagod sa trabaho, walang ipon, at hindi ko pa rin naibibigay ang magandang buhay para sa pamilya ko. Kaya naisip ko, mangibang bansa kaya ako? Doon daw kasi mas mataas ang sweldo at doon daw ako posibleng umasenso. Sinubukan ko mag-apply sa abroad at nalaman ko na kakailanganin ko pala ng napakalaking halaga pang placement fee para makapunta doon. At ang tanging option ko lamang ay ang mangutang sa pagbabakasakali na ito na ang simula ng pag-asenso namin. Hindi pa man ako nakakaalis, ay dama ko na ang lungkot at pagkami sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Kaya napaisip ako talaga kung tama ba ang desisyon ko. Yung mag-aalaga ako ng magulang ng iba para magtrabaho bilang isang home care nurse at iiwan ng mga magulang ko dito sa Pilipinas para kumita at masuportahan sila pang pinansyal. Habang nagdadalawang isip pa, sa isa sa pinaka-importanting desisyon ng buhay ko, ay nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Habang nasa trabaho ako, ay nakatanggap ako ng tawag galing sa mama ko. Nasa hospital daw sila dahil na-aksidente ang tatay ko. Halos di ako makagalaw sa kinatatayuan ko nang sinabi niya yon. Pinaghalong takot at kaba ang naramdaman ko. Habang nagbubuhat daw ng makina, nang ginagawa niyang sasakyan sa talyer ay bigla na lang siyang hindi na nakatayo. Sabi ng doktor ay may naipit na ugat sa likod niya at matatagalan pa bago siya makarecover. Kakailanganin niya ng series of therapies at hindi makakapagtrabaho ng ilang buwan. Worst ay baka abutin pa ng taon. Hindi siya makatayo at kalahati ng kanyang katawan ay hindi na makagalaw. Maliban sa pag-aalala sa kondisyon niya, ay iniisip ko din yung pera na kakailanganin namin sa ospital nung mga panahon na yon. Kahit nanlulumo ako sa mga nangyayari, ay nabuo sa isip ko ang desisyon na sigurado ako na never ko nang pagsisisihan. Doon nabuo ang desisyon ko na hindi na ako tutuloy mag-abroad. Iniisip ko kung paano ko magagawa yung kikita ng pera at aasenso pero makakasama ko at mabibigyan ng panahon at oras ang pamilya ko. Paano na yung pinapangarap ko para sa aking pamilya? Dahil sa nangyari na yun, ay awang-awa ako sa sarili ko at sa tatay ko. Mas na-realize ko kung gaano talaga kahalaga ang pera at ang oras na makasama sila at the same time. Simula nun, lagi talaga akong nagdadasal at isa sa pinaka hindi ko makakalimutan na panalangin ko ay, Lord, bigyan mo naman po ako ng opportunity na pwede kong gawin. Kahit sobrang hirap pa yun, kahit wala akong pera ay handa kong gawa ng paraan, basta siguradong yayaman at aasenso po ako ay gagawin ko po. Isang araw, sinama ako at ipinakilala sa isang mentor. Sinabi niya sa akin, kung gusto mong maging successful, aralin mo ang mga mindset ng mga taong successful at madalas nilang ginagawa.
Huwag kang makikinig sa mga opinyon ng may hirap na tao kasi posible na maging kagaya kanila habang buhay. Naisip ko rin, kaya siguro kami mahirap ay dahil maling mindset ang sinusunod namin sa buhay. Madalas, kapag may opportunity akong nakikita, humihingi ako parati ng opinyon sa aking mga kapamilya at mga kaibigan. Inisip ko noon na hindi naman nila ako ipapahamak dahil kaibigan, kamag-anak at kapamilya ko sila. Simula noon, inaral at ginawa ko ang tamang mindset na ginagamit ng mga taong successful. Madalas na akong nagbabasa ng mga libro, nanonood ng mga training at inspiring video sa YouTube, at nagsisearch ng mga useful information sa Google. Nung alam ko na ang tamang mindset at routines ng mga successful na tao, ginaya ko lang ang ginagawa nila. Nagulat na lang ako, unti-unti ko nang natutupad ang aking mga pangarap. Dahil sa nadiskubre ko, nakapag-resign na ako sa trabaho ko. Di na ako natuloy sa planong pag-a-abroad. Maliban sa hindi pagtuloy sa pangingibang bansa, instead, nakakapag-travel na ako sa iba't ibang bansa kasama ang pamilya ko, having time and financial freedom at the same time. Napagtapos ko na rin ang pag-aaral ang aking mga kapatid. At nakabili na ako ng mga sasakyan, magagandang bahay at ari-arian. Kaya kung sawang-sawa ka na mag-failed sa mga business opportunity na nasubukan mo, at gusto mo nang makatikim ng tunay na success, make sure na tapusin mo ang 3 video series na magtuturo sa'yo kung paano mo matututunan ang isang proven online strategy na ginawa ko at in-apply ko para magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Upang sa wakas, ikaw naman ang magkaroon ng breakthrough sa business na matagal mo nang pinapangarap. Ngayon, ito na ang mga matututunan mo. Hi! Welcome nga pala sa video number 1. Ito ang mga matututunan mo. Una, mga dahilan bakit karamihan sa Pilipino ay mahirap at kung paano mo ito masusolusyonan. Pangalawa, 4 na common wrong Filipino mindset na pumipigil sa atin para maging mayaman. Ayon sa Social Security System or SSS, sa kada 100 Filipino na nagre-retired at the age of 65, 45% dito ay nakadepende sa mga relatives. 30% naman ang nakadepende sa charity or government. At 22% ang nananatiling nagtatrabaho pa rin at the age of their retirement. At 2% lang ang financially independent o mayaman at may 1% naman sa kada 100 na nagre-retire at the age of 65 ay patay na. Ibig sabihin lang nun, 98% ng mga Filipino na nagre-retire at the age of 65 ay nananatiling mahirap at 2% lamang ang financially independent o mayaman. At syempre, ang karaniwang sisisihin na naman, gobyerno. Pero alam mo ba kung bakit tayo mahirap? Ito ay dahil sa mindset nating mga Pilipino. Isipin mo, sa eskwelahan, tinuro na lahat ng subject pero walang nagturo tungkol sa pera, tungkol sa pagyaman. Hindi rin sa bahay tinuro kung paano magpapalago ng pera, paano mag-i-invest, at kung paano mag-business. Ang madalas kasing tinuturo sa ating mga Pilipino ay, anak, mag-aral ka ng mabuti para pag makapagtapos ka ng pag-aaral ay makakahanap ka ng napakagandang trabaho. Walang tinurong kahit anong related sa pagpapalago ng pera, business at pagpapayaman. Kaya kung meron mang pamilya na nagtuturo ng pagnenegosyo at pagpapayaman sa kanilang anak, siguro sobrang konti lang. Maraming Pinoy ang hindi yumayaman dahil hindi tayo naturuan ng tamang mindset at kung paano yumaman. At marami din sa mga Pinoy ang may maling mindset pagdating sa pagyaman at pera.
Kaya kailangan nating basagin yung mga maling mindset na yun. Dahil kung hindi, yung mga maling mindset na ito ang pipigil sa atin para umasenso. Ito na ang 4 common wrong mindset ng mga Pilipino. Wrong mindset number 1. Swerte-swerte. Swerte-swerte lang daw ang pagyaman, kaya marami ang taya ng taya lang sa loto at kung ano-ano pang sugal. Ito yung mga tao na may get rich quick mentality at umaasa na lang na sana dapuan sila ng swerte. Meron nga akong napanood na mahigit 2 million pesos na ang kanyang nagasto sa pagtaya lang sa loto, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya tumatama. Alam mo ba na mas mataas pa ang chance na tamaan ka ng kidlat kaysa ang tumama sa loto? Kaya wag na wag mong iaasa sa swerte ang pagyaman mo. Wrong mindset number 2. Born poor, die poor. Yung iba, ganito ang mindset. Pinanganak silang mahirap, kaya tinanggap na nilang mamamatay silang mahirap. Pinaniniwalaan nila na dahil mahirap ang mga magulang nila ay hanggang doon na lang din ang buhay nila. Ayon kay Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Wrong mindset number 3. Money equals evil. Maraming Pilipino ang may mindset na kapag mayaman, masamang tao na. Madalas kasi nating napapanood sa mga pelikula na kapag mayaman, kontrabida, mata pobre, sakim, drug dealer, kidnapper at sindikato. Tapos ang mga mahihirap, sila palagi ang bida. Pero sa totoong buhay, mas maraming kriminal ang gumagawa ng masama dahil sa pera. Sa totoong buhay, marami sa pinaka-successful na tao sa mundo ay yung may gininto ang puso at grabe magbigay sa mga charity at mga project na tumutulong sa mga mahihirap. Hindi naman sinabi sa Bible na money is the root of all evil. Ang sinabi ay, the love of money is the root of all evil. Ibig sabihin, kapag sakim, gahaman ka na sa pera at wala nang mas mahalaga pa sa'yo kundi pera, doon nag-uugat ang kasamaan. Pero kung magpapayaman ka para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya mo, para makatulong ka sa ibang tao, para makapag-contribute ka sa church mo, ibang usapan na yon dahil gagamitin mo yung pera mo sa mga magagandang bagay. Wrong mindset number 4. Money can't buy happiness. Ito yung isa sa pinaka-nakakatawang mindset nating mga Pilipino. Maraming tao ang naniniwala sa kasabihang ito. At oo, totoo namang hindi naman talaga mabibili ng pera ang happiness. Pero alam mo ba, money can buy the things and experiences na makakapagpasaya sa'yo. Nai-imagine mo ba na nagbabakasyon ka kasama ng iyong buong pamilya na wala kang iniisip na anumang problema sa pera? Yes, hindi mo mabibili ang happiness. Pero kapag wala kang pera, mahihirapan ka ding maging masaya, ikaw at ang mga taong mahal mo sa buhay. Meron ka bang kakilala na mga taong may ganitong wrong mindset? Ikaw, meron ka din bang mga wrong mindsets na ganyan? Kung meron, itapon mo na sa basurahan ng mga yan dahil kung hindi, ito ang pipigil sa'yo sa pag-asenso mo sa buhay. Kahit ano pang pilit mo, kahit gustong-gusto mo yumaman or umangat sa buhay pero meron kang mga maling mindset, hahatakin ka nito pababa. Kung gusto mong yumaman, ang solusyon na gagawin natin ay ayusin ang iyong mindset at kailangan mo itong baguhin. Kung gusto mo yumaman at maging successful, ganito dapat ang mindset mo. Becoming a millionaire is simply a decision.
Desisyon lang sa buhay ang gagawin mo. Hindi ito swerte lang na darating sa'yo. Hindi rin aksidente. Hindi rin yun mangyayari dahil sa kapalaran mo or dahil sa religion mo. At lalong hindi rin sa background o sa natapos mo. Ngayon tatanungin kita, magde-decide ka na ba? Kung sakaling hindi ka magde-decide, okay lang. Meron talagang mga tao na kontento na kung nasaan sila. Meron ding mga taong magdedesisyon na baguhin ang takbo ng buhay nila at alam ko kung bakit ka nandito. Dahil isa ka sa mga tao na gusto ng magandang pagbabago. Congratulations! To summarize, ang mga natutunan mo na para maging successful ay: una, magsisimula lamang ito sa tamang mindset. Pangalawa, 4 wrong Filipino mindset na pumipigil sa atin para maging successful at yumaman at kung paano ito mababago. Sa part 2, matututunan mo ang 3 secrets of rich people. Dito ko ituturo sa iyo ang 3 sikreto na ginagawa ng mga mayayamang tao sa mundo, kung bakit sila lalong yumayaman at nagiging successful, at kung paano mo magagaya ang success nila para ikaw naman ang magiging successful. Abangan mo ito at ipapadala ko sa iyo. Again, I'm Gretchel Dineros and see you sa video number 2. Comment below kung ano ang mga natutunan mo.